Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangka na nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito'y tumubo, lumago at nagkauhay na mainam. May uhay na tig-tatlumpu, tig-60 at tig-100 ang butil." Sabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12, at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan at nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at iniaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o ng pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60
at may tig sa 100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang talinhaga ang ginamit ni Jesus para ipakita kung paano lumago ang salita ng Diyos sa isang tao. Sabihin nyo nga po, lumago. Ayon kay Jesus, habang ang salita ay naitatanim, mas lalo itong nagkakaroon ng pagkakataong lumago. Parang isang binhi na itinatanim. Kapag mababaw ang pagkakatanim, agad itong namamatay. Hindi lalago kasi mababaw. Kaya ang mga taong mabababaw, alam nyo na yung konsepto, matagal lumago. Hindi naman sa hindi, may tsansa, pero matagal, mababaw eh. Sabi ni Jesus, dapat ang salita itinatanim ng mas lalong malalim. Kapag ito ay hindi inalagaan, walang nagiging usbong. Kapag ang binhi ay may balakid sa paglaki, walang tutubo. Tanging ang mabuting lupa na naitanim ng may sapat na lalim, ang binhi ay tutubo, magkakausbong at lalago. Ganyan din sa buhay. Ang buhay ay parang pagtatanim. Nagsisimula lahat sa binhi. Simula sa binhi. Walang binhi, walang lalago. Huwag ka mag-intay, Wala ka namang binhi. Kailangan itinatanim at inaalagaan. Minsan, sa buhay, may dumadating na unos o bagyo. Ngunit, kung sapat ang lalim ng pagtatanim, hindi ito agad mabubunot. Kaya dapat ang binhi matibay ang ugat. Kapag walang ugat, madaling nabubunot. At sa huli, ang tanging tutubo ay ang binhi na pinagsumikapan, pinaghirapan, pinagtiyagaan, at ang pinaka-importante ay ang binasbasan. Kaya sa mga nagnanais na lumago, kailangan may binhi muna. Again, walang binhi, walang paglago. Kaya kung gusto mong umasenso, anong binhi ang itatanim? Hello, ayun, kaya pala walang asenso, walang sagot din, Tulala lang sila, Father, Kapag gusto mong umasenso, pwedeng magtanim ka ng binhi ng edukasyon. Pwede. O kaya, kung hindi ka naman nag-aral, ayaw mo, sige, magtanim ka na lang ng binhi ng tiyaga. Damihan mo ng tiyaga. Total, ayaw mo na rin lang mag-aral, tiyaga. Kung ayaw mo ng tiyaga, sipag. Sipag. O kaya, sikap. Marami. Nasa sayo yan. Pero ang importante, dapat may binhi. Kung gusto mong tumatag ang relasyon sa Diyos, anong binhi ang itatanim? Pananampalataya. Yung mga araw-araw na nagsisimba dito, yan, binhi yan. Yung araw-araw mong pagtatanim, binhi yan. Binhi. Pero, dapat inaalagaan. Ang binhi, kapag itinanim at hindi inalagaan, huwag mong asahang lalago.
Kaya ang tanong, ano ang inyong binhi? Hello? Yan ang reflection. Yan ang tignan. Ano ba ang ginagawa ko sa buhay? Anong tinatanim ko sa buhay? Galit? Anong tinatanim mo? Inggit? Anong tinatanim? Ikaw makakapagsabi niyan. Pero hindi natatapos ang lahat sa pagtatanim. Dahil kapag hindi inalagaan, maaring pestehin at sirain. Kaya yung pagsisimba mo araw-araw, kahit yan ay pagtatanim, kung hindi mo inaalagaan, pwede yan pestehin. Pwede yan sirain. Isang buyo lang sa'yo, nasira ka na. Isang tukso lang sa'yo, wala na. Para saan ang pagsisimba? Ganun eh. No? Kaya hindi ibig sabihin nagtanim ka na, may tutubo. Kailangan binabantayan mo. Ang mga pagsubok, maaring dumating. Kaya dapat nakatutok. At higit sa lahat, pinapatibay ang ugat. Dahil kapag ang ugat ay matibay, hindi ito agad mamamatay. Mga kapatid, ang susi sa paglago sa buhay ay hindi lang pagsusumikap, kundi higit sa lahat, dapat may pananampalatayang nakaugat. Sikap ka ng sikap, pero napupunta ka naman sa mali. Sikap ka ng sikap, pero ang ginagawa mo naman ay kasalanan, wala ding bunga. Bulok ang magiging bunga. Lumago ka man, walang bunga. Sa huli, ang binhi, hindi lang dapat lumago, dapat magkabunga. At ang bunga dapat matamis, hindi maasim. Walang silbi ang binhing tinanim kapag hindi ito dinidiligan ng panalangin. Amen? Amen. Nais ko pong humingi sa inyo ng panalangin mula ngayon hanggang Sabado. Pagdasal nyo lang po ako sapagkat meron lang po akong lalakarin para sa ating parokya. No? Sana ito'y magdulot ng pagbabago sa ating parokya. Pag-pray nyo po ako. Saka ko na po ikukwento sa inyo. Sa ngayon, humingi lang po ako ng panalangin po sa inyo. At tulungan nawa ako ng ating mahal na Inang Soledad sa ating gagawing ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.